Po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po muna magsabi na Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo po mga minamahal ay muli narito sa pinakamahalagang bahagi, ang ating pong pakikinig ng salita ng ating mabait na Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Manalangin po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Dakilang Diyos, sa manaming banal, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong paglangis, sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon, kami po'y narito sa pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. Subalit bago ang lahat, kami po ay humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ang bawat isa sa amin. Higit ang iyong abang lingkod, Ama, sapagkat sagad ang akin ay wala po akong magagawa. Sa unang dalangin ng aming minamahal, iginagalang na mahal na pastor. Gabayan mo at pangunahan ng iyong abang lingkod. Langisan mo, dakilang Diyos, ang iyong banal na salita. Pagpalain mo ang bawat isa na makapakikinig ng iyong banal na salita. At wasakin mo, alisin mo ang lahat ng hadlang. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, demons of all hindrances cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise God, praise the Lord, hallelujah. At makabalik po kayo mga kapatid sa inyo pong upuan. Tayo po ay magpapatuloy. The highest praise, glory, and honor belongs to our loving Savior, Jesus Christ. At patuloy po tayo na nagpapaabot ng paggalang, pagrespeto, pagbati po sa ating minamahal na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po nating inaalaala ang kanilang mga ginintuang pagtuturo at pangangaral. Wala pong iba kundi ang ating dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ating po beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pagbati rin po sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children. Sa lahat din po ng ating mga kababayan, sa lahat din po ng ating mga kapatirang nanonood, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, at sa ating lahat dito po sa venue, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinabati po natin ang ating mga kapatiran dito po sa buong UAE, praise God. At tayo po mga minamahal ay magpapatuloy na po. At welcome po sa ating minamahal na mga bisita kasama natin sa araw na ito. Ganon din po sa ating mahal na kapatid na muling ibinalik sa dakong ito ng Dubai mula po sa dako ng Cavite, mga minamahal, ay maluwalhati pong nakarating dito sa dako ng Dubai upang dito ay magpatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi lamang po ang maghanap buhay, magtrabaho, kundi ang makapagpatuloy tayo na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito ang pinaka the best sa lahat. Amen? Na tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, sa paglilingkod po natin sa ating dakilang Diyos, ating pong naririnig lagi na maging sa mga nagpapatotoo na ang ating paglilingkod po sa Diyos ay hindi po laging matamis, hindi po laging rosas. Amen? Sa buhay ng Kristiyano, meron talagang pagsubok, merong trials. Amen? Yan po ay kumbaga tanggap na po natin. Amen? Ngayon, sino po sa inyo ang may pagsubok? Amen. Parang lahat kayo? Lahat po tayo? Talaga naman mga minamahal, ang Kristiyano ay dumadanas ng pagsubok. Sino ang may gusto? Wala. Gusto nyo ba ng pagsubok? Merong may gusto. Sa'yo na lahat. Pati yung sakin, sa'yo na rin. Meron po mga minamahal, mga Kristiyano na gusto nila may pagsubok. Merong ganong Kristiyano, mga kapatid. Gusto nila merong trial sa buhay nila. Dahil ang iniisip po nila kapag may trials, may blessing. Amen? Kaya yung iba, gusto nila may trials. Kaya siguro yung sumagot kanina, gusto may trials dahil kapag may trials, may blessing.
Mga minamahal, hindi ba pwedeng may blessing kahit walang trials? Di ba? Kaya kung gusto nyo, yung sa akin na trials, sa inyo na. Buong puso kong ibinibigay. Pero yung pagpapala, hati-hati tayo. Share-share tayo, mga minamahal. Amen? Dahil sabi ng Biblia yan eh. Amen? Magbigayan, magpalakasan, magtulungan, magdamayan, magmahalan. Blessing yun. Mag-share tayo. Pero pag trials, yung trials nyo, huwag nyo nang i-share sa akin. Sa inyo na yan. Kasi kanya-kanya naman tayo eh. Amen? Kaya kung ako ang tatanungin, mga kapatid, sa totoo lang, mga minamahal, ay ayoko ng trials. Bakit? Hindi ba pwedeng pagpalain tayo ng walang trials? Pwede naman. Amen. Pero sabi ko nga, mga kapatid, meron pong mga Kristiyano, gusto nila may trials. Dahil pag may trials, may blessing. Amen? Pwede nga nang walang trials, pero may blessing. Pero mga kapatid, sa Bible, meron talaga. Amen? Hindi natin ito matatakasan, hindi po natin maiiwasan, mga minamahal, meron talaga. Bagamat sinasabi ng Biblia na iwasan natin, layuan natin, pero meron talaga. Amen? May pagsubok ang Kristiyano dahil bahagi po ito ng buhay mananampalataya. Bahagi po ito ng pagiging Kristiyano, bahagi po ito ng pagiging anak ng Diyos. Bahagi ito ng pagiging tagapagmana ng langit na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po masasabi na totoong paglilingkod sa Diyos kapag walang trials. Kapag walang pagsubok, hindi po masasabi na totoong paglilingkod sa Diyos. Kaya yung ating mga baguhan o ating mga bisita, hindi tayo dapat mangamba, matakot, mag-alala. Naku, ay may pagsubok pala, may trials pala sa gawaing ito na napuntahan ko. May trials pala sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw nga natin nun eh. Huwag tayong matakot, mga minamahal. Huwag tayong mag-alala na may trials dahil lahat meron. Lahat po ng totoong naglilingkod sa Diyos, lahat po ng totoong tagalangit, may mararanasan po nito. Makakaranas talaga tayo nito, mga minamahal. Dahil nakasulat nga sa Biblia, meron talaga, mga kapatid. Basahin po natin Psalms chapter 11, verse 5. Amen. Psalms chapter 11, verse 5. The Lord trieth the righteous, but the wicked and him that loveth violence, his soul hateth. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pagdadahas ay kinapupuutan ng kaniyang kaluluwa. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ba kami naman, sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ang linaw, mga kapatid. Sinusubok pala ng Diyos ang mga anak ng Diyos. Ang mga matuwid, dumadaan, nakakaranas ng trials. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Dagdagan po natin, mga minamahal, Job 7, 17 and 18. Job 7, 17 hanggang 18. In the book of Job, chapter 7, verse 17 and 18, English Tagalog. What is man that thou shouldest magnify him, and that thou shouldest set thine heart upon him, and that thou shouldest visit him every morning and try him every moment? Sa Tagalog, ano ang tao at iyong palakihin siya
at iyong ilalagak ang iyong puso sa Kanya, at iyong dadalawin siyang tuwing umaga, at susubukin siya sa tuwing tuwina. Amen. Mga minamahal, mas mahirap basahin ng Tagalog, ano po? mga edukadong tao po yung ating tagapagbasa, pero pagdating sa Tagalog, nahirapan tayo. Amen? Mga kapatid. Ulitin ko, mga minamahal, ano ang tao na iyong palalakihin siya at iyong ilalagak ang iyong puso sa Kanya at iyong dadalawin siya tuwing umaga at susubukin siya sa tuwi-tuwina. Hindi lang pala may dumarating na trial sa buhay ng Kristiyano. Sabi ng ating nabasa, sa tuwi-tuwina. Lagi palang may trial sa buhay ng, hindi lang ng Kristiyano, ng lahat. Amen? Talagang meron sa tuwi-tuwina, mga minamahal. Ang tanong, mga kapatid, ikakasama ba natin? Ang tayo po ay sinusubok sa ating pananampalataya? Ikakasama ba natin? Kaya yung iba natatakot. Dahil iniisip nila, ikakasama nila yung pagsubok. Kaya yung iba, nagrireklamo. Pagsubok na naman. Puro na lang pagsubok. Akala ko ba pag naglingkod sa Diyos, pagpapalain, bakit puro pagsubok? Mga minamahal, kaya yun ay nagiging saloobin ng iba, namumutawi sa kanilang kaisipan, sa kanilang labi, na bakit puro pagsubok na lang. Mga minamahal, isa lang yan. Hindi sila nasunod sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo'y nasunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka magrereklamo, hindi ka matatakot. Kahit may pagsubok. Dahil alam natin na totoong meron at sa Biblia, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kapag may pagsubok, mga minamahal. Kaya may pagsubok, mga minamahal. So ngayon, ang tanong nga, makakasama ba sa atin ang trials? Ang Biblia po ang ating pasagutin. James chapter 1 verse 12. Hallelujah, praise the Lord. From the book of James, chapter 1, verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay, tayo pinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya. Amen. Amen. Mga minamahal, pinalitan na agad ni beloved brother Dong ng mas angkop. Kasi ang nakasulat ay yung pagtitiis. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Tukso ang nakalagay, mga minamahal. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sabi nung pagkabasa. Amen? So ang tanong, makakasama ba? Sabi ng ating nabasa, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap. Ayun na. Yun yung gusto nung iba. Pagkatapos ng pagsubok, pagpapala. Dahil yan ang nakasulat, mga minamahal. Pero kung minsan, hindi agad, hindi karaka-raka, dumarating ang blessing. Dahil kaya nga tayo sinusubok. Itinetest tayo ng mahal na Panginoon kung karapat dapat tayong pagpalain. So yung ibang dumanas ng trials, hindi dumating sa kanila ang pagsubok, ay rather ang pagpapala. Dahil nakita ng Diyos na hindi sila karapat dapat tumanggap ng pagpapala.
So ibig sabihin, tama na kapag tayo pala'y sinusubok para makita ng Diyos kung dapat nga tayong pagpalain. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating mabait na Diyos. Kaya ang sabi po dito sa ating binabasa, mapalad. Hindi sinabing masama, hindi sinabing pangit, hindi sinabing malas kapag ikaw ay may trials. Ang sabi diyan, mapalad. Amen? Na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ayun po yung mapalad. Yung mapalad na dumadaan sa pagsubok ay yung mga Kristiyano na kahit may pagsubok, hindi sila nagbago, patuloy silang umiibig sa kanilang kaligtasan. Patuloy silang nagpapahalaga at umiibig sa Panginoon. Amen? So sila po yung tatanggap ng pagpapala. Sila po yung dumadanas ng pagsubok na pagkatapos ng pagsubok ay pagpapalain ng mahal na Panginoon dahil sila, sabi ng ating nabasa, ay umiibig sa Diyos, umiibig sa kanilang kaligtasan. So sa kanila nakalaan yung sinasabing pagkatapos ng trials, blessing naman ang darating sa buhay. Pero kung kapag tayo'y sinusubok, nandun yung ating pagrireklamo, wala yung pagpapasalamat natin sa Diyos, nawawala yung pag-ibig natin sa Panginoon, huwag kang umasa na pagkatapos ng trials ay pagpapalain ka. So ibig sabihin pala mga kapatid, habang tayo may trials, lalo nating ibigin ang ating dakilang Diyos. Lalo nating paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan ang sinabi ng ating nabasa, napakalinaw mga binamahal. Sila na nagsisiibig sa Diyos sa kabila ng trials, sila po yung pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So bakit nga ba tayo sinusubok mga kapatid? Sabi ng Exodo mga minamahal, Kabanatang 16, talatang 4. In the book of Exodus, chapter 16, verse 4, Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them, whether they will walk in my law or no. Ang ikalawang aklat ni Moses, na karaniwang pinanganlang Exodus, Kabanatang 16, talatay 4. Na magagayoy sinabi ng Panginoon kay Moses, Narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit, at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw, upang aking masubok sila, kung sila'y lalakad ng gayon sa aking kautusan o hindi. Amen. Amen. Ang Israel, mga minamahal, nung ilabas ni Moises ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ni Moises, ang bayan mula sa Ehipto, doon sa ilang habang sila'y naglalakbay, yung mga tao naging mariklamo sa Diyos. Sabi nga ng mga Israelita, Moises, inalis mo kami sa Egypt. Dinala mo kami dito sa ilang, mamamatay kami dito sa gutom. Sa Egypt, maraming pagkain, kahit marami kaming ginagawa doon, kahit napakahirap ng trabaho doon, ang dami namang pagkain. Dito sa disyerto, dinala mo kami para mamatay sa gutom. Pero si Moises ay kinausap niya ang Diyos. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon, Moises, magbibigay ako ng saganang pagkain. Pero mga minamahal, hindi po yung darating na lamang sa hapagkainan ng mga Israelita. Hindi, mga minamahal. Ang sabi dyan, mga minamahal, araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila. Basahin ko nga sa simula. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain. Sipin nyo mga minamahal, uulan ng pagkain. Grabing pagkain yan. Hindi ka na maghahanap buhay. Hindi ka na magpapagal. Uulan ang pagpapala ng ating dakilang Diyos.
mula sa langit at lalabasin at pupulutin ang bayan araw-araw. Yun lang, mga kapatid. Kailangan lumabas ang bayan. Kung naulan, kung masikat ang araw, kung nag-i-snow, kailangan ang bayan lalabas. Kailangan pulutin nila. Araw-araw lalabas sila, araw-araw pupulutin nila yung pagkain. Ano ang layunin? Pwede naman nga na lumitaw at lumabas na lang yung pagkain sa loob ng tolda ng bayan. Bakit kailangan pa, kahit masungit ang panahon, lalabas pa sila para pulutin yung pagkain? Ang sabi dyan, mga minamahal, kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi, big sabihin, para makita ng Diyos kung sila'y susunod. Amen? So yun yung layunin, mga minamahal, kung bakit tayo sinusubok. Para makita ng ating mahal na Panginoon, hindi lang para pagpalain Para makita ng ating dakilang Diyos kung tayo'y susunod sa ating mahal na Panginoon. Doon makikita ng ating dakilang Diyos. Kaya may trial sa buhay ng Kristiyano. Kahit ng mga unang panahon, yung mga heroes of the Bible, mga banal sa Biblia, mga mananagumpay sa Biblia, mga malalapit sa mahal na Diyos. Dumanas sila ng pagsubok, mga kapatid. Sabi ng ating nabasa, para makita, para mapatunayan ng Diyos kung karapat dapat sila. Amen? So yun yung layunin ng pagsubok sa buhay ng Kristiyano, para makita ng ating mabait na Diyos kung tayo po'y lalakad ng ayon sa Kanyang kalooban, kung tayo'y magpapatuloy sa Kanyang kautusan o hindi. Kaya nga merong mga Kristiyano na kapag dumarating ang trial sa kanilang buhay, yung iba nagpapahinga na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung iba nagpapalamig-lamig na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi sila nakapagpatuloy, hindi sila pinagpala ng mahal na Panginoon. Pero yung mga nagtiis, yung mga nagsakripisyo, yung mga nagpatuloy, ibig sabihin sila yung patuloy na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Sila po yung patuloy na sumusunod sa mga pamantayan palatuntunan ng Diyos. Na kahit merong mabigat silang pinapasan, kahit meron silang kahirapan sa buhay, patuloy nilang sinusunod ang katuwiran ng kalooban ng mahal na Panginoon. So yun yung layunin, mga minamahal. Kaya tayo ay dinarat na ng trial sa buhay para makita ng mahal na Panginoon kung talagang susunod tayo, kung talagang lalaban tayo, mga minamahal, ipaglalaban natin ang ating pananampalataya. Meron tayong mga kapatiran, choir member, mga minamahal, sa dako ng Cavite. Pumapasok sila sa isang malaking university. Mga minamahal, araw-araw hinaharang sila ng security guard. Ayaw na silang papasukin, mga minamahal, doon sa paaralan. Dahil sila'y ayaw magpantalon. Ang uniform, mga minamahal, pantalon. Ang ginagawa nila, mga minamahal, sila'y nanalangin, nag-ayuno, patuloy silang pumupunta sa eskwelahan, mga minamahal. Kahit hinaharang sila, pinagbabawalan, sila'y hindi nagpapaharang, hindi nagpabawal, lalo't higit, hindi sila tumigil sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. In short story, mga minamahal, pati yung ibang mga mananampalataya sa ibang gawain, pinayagan magpalda. Dahil nakita nila yung paninindigan ng mga anak ng Diyos, taga Jesus Miracle Crusade. Nakuha nila sa panalangin. Nakita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kung gaano sila katapat sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Isipin nyo, buong university, ang kalaban nila, mga minamahal. Lahat po ng mga mag-aaral doon, iilan lamang ang hindi sumusunod. Natuwa yung ibang congregation, yung ilang ibang member ng ibang congregation dahil sa paninindigan ng taga Jesus Miracle Crusade. So pinagpala sila, mga minamahal. Alam nyo, mga kapatid, dun sa eskwelahan na yon, dun sila nag-graduate
At ngayon, dun sila may mga trabaho sa paaralan na yun, mga sa university na yun. Doon sila pinagpala ng trabaho, mga minamahal. Nagpapatuloy silang maglingkod, nagpapagamit sa gawain ng mahal na Panginoon. Meron silang maayos na trabaho dahil sila'y sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa gitna man ng pagsubok na yan, mga minamahal, hindi sila natinag, pinanindigan at ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya. So nalugod ang ating mabait na Diyos. Sinusukat pala ng ating mahal na Panginoon kung hanggang saan tayo'y susunod, kung paano natin ipaglalaban ang ating pananampalataya, kung paano natin titindigan ang paglilingkod natin, na hindi bali, mga minamahal, na tayo makalabag sa nais ng tao, wag lang sa nais ng Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, hindi tayo bibigyan. Yun yung lagi nating naririnig, binabasa sa Biblia. Hindi tayo bibigyan, pakikintulutan ng Diyos ng pagsubok na hindi po natin makakayanan. Kaya lang hindi makayanan, mga minamahal, dahil ayaw nilang manindigan at ayaw nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero kapag ang Kristiyano naninindigan hanggang sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ang trials na yan ay gagawing blessing ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin natin, mga minamahal, unang Korinto 10:13. The first epistle of Paul to the Corinthians, chapter 10, verse 13. There had no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Amen. Hindi, mga minamahal, hindi darating sa atin ang pagsubok kung hindi natin makakayanan. Ibig sabihin, hindi ipapahintulot ng Diyos. Ang pagsubok ay dumating sa buhay natin kung hindi natin makakayanan. Datapot, ang sabi diyan, datapot tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit kaysa inyong makakaya. Hindi niya papahintulutan yan, mga minamahal. Kung hindi natin kaya, hindi ibibigay yan ng mahal na Panginoon. Binigay sa atin dahil kaya natin. Bakit dumarating ang pagkakataon na hindi makayanan ng Kristiyano? Dahil nga hindi sila nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi sila nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila tumatalima sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya hindi nila makaya. Pero kapag ang Kristiyano sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, kaya. Dahil yun ang sabi ng Biblia, hindi ibibigay kung hindi mo kaya. Amen? Ang sabi pa, mga minamahal, kundi kalakip din ng tukso, gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kailangan gawin natin ang pag-ilag, gawin natin yung pag-iwas. Paano mo maiiwasan ng tukso? Nakasulat at meron nga eh. Hindi po literal, mga minamahal. Paano tayo iiwas, mga minamahal? Ibig sabihin, huwag tayong madaig ng pagsubok. Yun ang ibig sabihin, mga minamahal, ng pag-ilag, pag-iwas, huwag tayong madaig. Ibig sabihin, mangingibabaw pa rin ang pananampalataya natin. Mangingibabaw pa rin ang pagsunod natin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, patuloy tayong magsikap na sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Patuloy tayong magsikap sa pananalangin. Yun ang pag-iwas. Ibig sabihin, makakayanan mo. Makakayanan natin, mga minamahal,
Kung tayo, kapag may trials, nandun tayo sa tuhod ng pananalangin. Nandun tayo sa pagsusumamo natin sa mahal na Panginoon. Nandun tayo sa pagsisikap. Yung iba, nandun sila sa pag-aayuno. Ito kamakailan lang. Yung bagong balik na Kristiyano, problema niya sa kanyang trabaho, sa kanyang pinanggalingan trabaho, dahil yung kanyang passport ayaw ibigay. Hindi siya makahanap ng trabaho. Nag-ayuno siya sa pastoral, nanalangin siya, nagpakumbaba siya sa mahal na Panginoon. Lumipas lang ang ilang araw, mga minamahal, kausap ng inyong abang lingkod, nasa kanya na ang passport niya. Meron ng trabaho. Iniaalok na, meron ng trabaho, mga minamaldangan, na dun sa trabaho yon hindi siya makapagpalda dahil nakapantalon. Kaya sabi ng inyong abang lingkod, kung kaya ng Diyos lutasin ang una mong problema, kayang ibigay ng Diyos ang mas magandang trabaho. Ibig sabihin, yun ang sinasabing pag-iwas. Para hindi tayo madaig ng tukso ng pagsubok, manalangin tayo, mag-ayuno tayo, mga minamahal. Ipanalangin natin, ipag-ayuno natin ang mga pagsubok na yan. Magiging matatag ka, matibay ka. Mapanalanginin kang Kristiyano, nandun ka sa pagsunod, lalo mong pagbutihin ang pagsunod sa kabanalan. Kapag may trials, lalo mong pagbutihin ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Diyos. Lalo kang magbihis ng anyong kabanalan sa paningin ng ating mabait na Diyos. Hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo mong pagyamanin, pagbutihin ang iyong pananampalataya. Pagsunod sa kalooban, pagsunod sa kabanalan, pag-aayuno, pananalangin. Lalo nating pag-ibayuhin. Ang resulta, hindi magtatagumpay ang trials. Hindi tayo maigugupo, hindi tayo maibabagsak, bagkus ibibigay ng Diyos ang solusyon. Ibibigay ng Diyos ang katugunan. Walang imposible, kayang ayusin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Naalala ko, mga minamahal, balikan natin to. Nung last 2 years, sinabi ko na sa inyo, binigay ko na po ito sa inyo, balikan natin tong isang sabi natin parang illustration. Tungkol sa malaking ibon, dun sa agila. Sa history, ang sinasabi ng ibang nag-aral, ang agila, malalaking ibon. Nagpupugad dyan sa napakataas na puno. Hindi yan nagpupugad sa mababa. Napakataas na puno. Sapagkat sa Biblia, mga minamal, may eagle, may agila. Ito'y naglalarawan ng kalakasan, kataasan, katatagan, pagiging matibay, malakas, matatag. Yan ang ibig sabihin ng agila, mga minamal. So ang agila, sa mataas na puno yan magpupugad. Doon yan mangingitlog. Lilikhasan ng kanyang anak doon sa pugad sa napakataas na puno. At ang sabi ng mga nag-aral, mga minamahal, kapag ang agila, yung anak niya, malaki na, sinusubok, di ba? Tinetesting. Ang gagawin ng agila, mga minamahal, isa-isahin niyang alisin yung pugad. Habang lumalaki yung kanyang anak, tumutubo ang bagwis, tumutubo ang kanyang pakpak, ang kanyang balahibo. Inuunti-unti niya yung kanyang pugad alisin. Hanggang sa matira na lamang yung, hindi na po sa yung nakayupyup, kundi yung inakay niya, yung anak niya nakadapo na. Kasi inalis niya na yung pugad. So nakadapo na lamang siya. At pag nakita ng kanyang amang agila, mga minamahal, na yung kanyang anak ay marunong, kaya nang lumipad, susubukin niya yan. Iuhulog niya yung kanyang anak. Para makita ng kanyang amang agila kung yung kanyang anak ay marunong nang lumipad. Habang bumabagsak ang kanyang anak, mga minamahal, ikakampay niya, titingnan niya kung kayang ikampay ang kanyang mga bagwis, ang kanyang mga pakpak. Kapag ang kanyang anak na agila lumilipad pero hindi kaya, unti-unti yan babagsak.
At maaaring sa kanyang pagbagsak, maaari siyang mamatay. Maaari niyang ikapahamak. Kaya ang gagawin ng kanyang amang agila, lilipad siya ng mabilis. Kukuhanin niyang muli yung kanyang anak at ibabalik sa pugad. Bakit? Dahil nakita ng kanyang ama na hindi niya pa kayang lumipad na mag-isa. Muli niya itong papakainin, susuplayan ng pagkain. Muli niya itong aalagaan, aarugain, hanggang sa tuluyang siyang lumaki at lumakas. At sa ikalawang pagkakataon, gano'n naman ang kanyang gagawin. Iuhulog niya ang kanyang anak upang makita ang kanyang kakayanan sa paglipad. At muli kapag nakita niyang hindi pa talaga kaya, muli siyang lilipad ng mabilis at kukuhanin ang kanyang anak bago siya bumagsak at ibabalik sa pugad, pakakainin, aalagaan, hanggang dumating ang isang araw na sa kanyang pag-testing sa kanyang anak, makita niya, mga minamahal, kapag malakas na, kumpleto na ang bagbis, kumpleto na ang pakpak, mayroon na siyang taglay na lakas, makikita ng kanyang amang agila, mag-isa na siyang lumilipad siyang mag-isa, mga minamahal. At sa kanyang paglipad, makikita ng kanyang amang agila, marunong na siyang sumalubong sa malakas na hangin, kaya niyang ilaban ang kanyang bagwis, mabilis na siyang lumilipad, matalas ang kanyang paningin, kaya niyang mabuhay na mag-isa dahil siya ay taglay na ang kalakasan, ang katatagan, kumpleto na ang kanyang lakas. Ganon tayong mga Kristiyano. Minsan itetesting tayo ng ating Ama. Kung kaya na ba natin na lumaban sa larangan ng pananampalataya. Pero tandaan po natin, kapag hindi kaya ng Kristiyano, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pababayaan ng ating dakilang Diyos. Bago ka bumagsak, bago ka tuluyang mawalay, bago ka tuluyang masira sa iyong pananampalataya, muli kanyang kukunin, muli kanyang palalakasin, ibabalik ka ng ating mahal na Panginoon sa kanyang kandungan, muli sa kanyang bagwis, ikaw ay aalagaan, ikaw ay palalakasin sa presensya ng Diyos, ikaw ay kanyang bubusugin sa salita ng Diyos, ikaw ay kanyang palalakasin. Darating sa iyo muli ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ang panalangin mo'y magkakaroon ng kasagutan at katugunan. Ang ibig sabihin, ikaw ay pinalalakas muli at pinatatatag ng ating dakilang Diyos sa iyong pananampalataya. Tandaan po natin, mga minamahal, kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nasa maayos ng kalagayan, kaya muling darating sa atin ang pagsubok. Kaya ang buhay ng Kristiyano ay pagpapala, pagsubok. Meron talagang pagsubok sa buhay ng Kristiyano. Dahil ang gusto ng ating mahal na Diyos, makita tayong lumilipad, karapat dapat lumaban sa ihip ng hangin, sa mga trials. Nakita ng ating mahal na Panginoon na kaya na nating lumipad, mga minamahal. Doon pa lamang tayo hahayaan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung minsan nakikita at naiisip natin, para bagang tayo pinababayaan ng ating dakilang Diyos, bakit ngayon matagal ang kasagutan? Bakit ngayon walang kasagutan? Dahil nakita na ng ating mahal na Panginoon na kaya mong lumaban. Nakita ng mahal na Panginoon na may tatag na ang iyong pananampalataya. Ngunit tandaan mo, kapatid, kapag nakita ng Diyos na hindi mo pa rin kaya, hindi ka niya iiwan, hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Muli ka niyang kukunin sa kanyang mapagpalang kamay, muli ka niyang palalakasin. Dahil ng aming buhay, mga minamahal, kami mga minamahal ay tumaan sa maraming pagsubok. Talagang dumarating ang minsan na parang hindi na natin kaya. Pero makikita natin, mga minamahal, na sa sandaling hindi mo na kaya, nandiyan ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Muli ka niyang kukunin, muli ka niyang palalakasin, muli ka niyang aalagaan, muli ka niyang pagpapalain. Ngunit pagkatapos ng pagpapalang yan, darating muli ang pagsubok sa buhay. Huwag kang matakot, huwag kang malubaybay. Magpatuloy tayong sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil ang pangako ng Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ang trials mo, kapatid, ay paraan lamang para makita ng
hindi mo na kaya, nariyan ang ating mahal na Panginoon. Kapag hindi mo na kaya, nariyan ang ating mahal na Panginoon. Iunat mo ang iyong kamay sa ating mabait na Diyos. Aabutin ka ng ating mahal na Panginoon. Aabutin ka ng ating dakilang Diyos. Sadyang minsan, dumarating sa atin na parang tayo nanghihina. Minsan parang hindi na natin kayang ikampay ang ating mga pagpag o ang ating pananampalataya. Minsan, mahirap ilaban. May mga pagsubok sa buhay na parang mga mahirap hanapin. Ngunit mga tandaan mo, kapatid, ang mahal na Panginoon Diyos, hindi niya ibibigay kung hindi mo kakayanin. Kailangan mo lang umiwas. Kailangan mo ang magpakatatag, ang magpakatibay. Patuloy na sundin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. ng iyong dinadala. Pag-ibig mo man ay lubos na kadiliman, lakas na isa sa'yo. Kung tatawanin siya, pagkat wala na pagsubok na dinaranas mo. Hindi kayo iiwanan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan sa gitna man ng pagsubok. Habang nakikita ng ating mabait na Diyos na ikaw ay patuloy na sumusunod, patuloy ka nagsisigaw, patuloy kang nagtitiis. Hanggang masalit kapag hindi mo na kaya, kunin kang mananakasin ng ating mabait na Diyos. Sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya isa sa'yo. Pagkat wala na pagsubok na dinaras mo, na hindi mananas sa lahat ng tao. Sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas na isa sa'yo. Pagkat wala na pagsubok, na dinaras mo, na isipan sa lahat ng tao. Sa kanyang pangako, na pagdating ng pagsubok, lakas na isa sa'yo. Mga minamahal, patuloy niyo pong kausapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy kayong makipag-usap sa ating napakabait na Diyos habang ang ating mahal na bisita ay bigyan natin ng pagkakataon. Kung meron po tayong bisita, mga minamahal, mabigyan natin ng pagkakataon na siya'y tumanggap sa ating dakilang Diyos.
Subalit kung wala naman mga minamahal, tayo ay magpapatuloy. Mga minamahal, kapag hindi na po natin kaya, iunat mo ang iyong kamay sa mahal na Panginoon. Dahil kung ang literal na ibong agila, pag nakita niya na ang kanyang anak ay hindi na kaya, hindi niya ito hinahayaang mapahamak. Higit tayong mga anak ng Diyos. Kapag tayo'y pagod na, kapag tayo'y hirap na, kapag tayo'y para bagang hindi na natin kaya, iunat mo ang iyong kamay sa mahal na Panginoon. Dagdagan mo ang pagsusumamo sa Diyos. Dagdagan natin ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil habang ikaw ay nagsisikap, habang ikaw ay nagtitiis, nakikita yan ang ating babae sa Diyos. Na dinaranas mo ay di madanas ng lahat ng tao na parang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating na pagsubok, lakas ka'y isa sa'yo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaras mo, na hindi madanas ng lahat ng tao, naman ang Diyos sa kanyang pangako sa pagdating na pagsubok, lakas ka'y sa sa'yo. Tapat ang ating dakilang Diyos. Hindi niya ipapahintulot na hindi mo makayanan. Lalo na't nakikita niya na ikaw ay nagsisikap, nagtitiis at nagpapatuloy. Sabi ng Biblia, walang ama na kung ang kanyang anak ay hihingi ng tinapay, ay bato ang kanyang ibibigay. Walang ama na kung ang kanyang anak ay hihingi ng isda, ay ahas ang ibibigay. Lalo't higit ang ating Ama sa langit. Kapag ika'y tumawag, kapag ika'y nagpaumbaba, lalong nagsumikap, ang iyong panalangin ay diringgin. Layunin ang pagsubok na yan na lalo kang makita ng mahal na Pinas sa pagsunod. Hindi lamang pagpalain, kundi makita ng mahal na Pinas na ikaw at ako'y karapat dapat sa pangako ng mahal na Panginoon. Mahirap man gawin, mga minamahal. Ngunit sa lahat ng umiibig sa mahal na Panginoon, sila'y nagpapatuloy at kailanman hindi sila iniwan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Manalangin tayo sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah! Opo, dakilan naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang salita mo'y katotohanan na hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kaya. Ang aming dalangin, bigyan mo kami ng kalakasan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang Diyos, panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik. Patuloy mong abutin ang pangangailangan ng iyong mga anak. Hallelujah! Yunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Dakilang Diyos, tagpuin mo sa imalang paraan ang pangangailangan ng bawat isa. Ito ang aming sabot na langit. Hallelujah, in
Jesus' name. Ating i-cast out, mga minamahal, ang lahat ng karamdaman, problema man, suliraning, kabigatan, pag-aalinlangan. Hallelujah! Sa pangunang dalangin pa rin ang ating minamahal na mga magulang sa mahal na Diyos. Hallelujah! Ating sawayin lahat ng karamdaman. Hallelujah! Rayuma, asma, TB, diabetes, anumang uri karamdaman. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cancer, pagkabulag, pagkabilay, pagkapipi. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Doubt siya na believe ka sa in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah! In Jesus' name. Victory in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Blood of Jesus, blood of Jesus. Hallelujah. Glory, glory to God. Glory to Jesus. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay muli tumayo at tayo po ay sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, galing sa ating puso. Napakasarap magpuri sa mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Thank you so much, dear Jesus. Purihin ang ating napakabait na Diyos. Tayo po, mga minamahal.